lumalakas ang demand ng electric vehicle sa bansa. Kaya isinusulong din ng DOE ang tamang regulation nito. Pero ang kapapasalang na Evida Law, gumawa ng kalituhan sa EV community. Alamin kung bakit sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Ridiculous move. Yan ang naging sagot ng Business World Motoring Editor na si Cap Maceda Aguila sa recent issue sa mga electric vehicles sa Pilipinas. Naglabas kasi ang PNP Highway Patrol Group ng isang advisory kung saan kailangan nang mag-secure ng mga EV owner ng certification mula sa DOE para ma-exempt sa number coding scheme. Pero kumambyo ang HPG at nilinaw na ang pinatutungkulan nila ay ang mga illegal na gumagamit ng green plate para makaiwas sa number coding. Sa panayam ng BNC Mobility, sinabi ni Aguila na pain point at extra step pa yan sa mga owner kung natuloy. This is a classic case of the left hand not knowing what the right hand is doing. So again, if we want to encourage increased EV ownership, then by all means, let's take a look at steps that will make it easier for people to get into the format. Binigyang diin niya rin ang isang punto na mainit ngayon sa Pilipinas. This might be another avenue for corruption or bribery and whatnot. And these extra steps, I think, are sort of defeat the purpose in trying to remove red tape from government. Sa parte naman ng DOE, pinulong nito ang mga EV stakeholder kasunod ng naging violent reaction ng mga ito. Sumunod ay ang involved government agencies para linawin ang isinasaad sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA. Valid for 8 years ang exemption mula sa umpisa ng implementasyon nito noong 2022, kaya't effective yan hanggang 2030. Dagdag pa ng DOE, naglabas sila ng Electric Vehicle Recognition Guidelines na naamyendahan na rin kamakailan para sa mas maayos na recognition at pag-classify sa mga uri ng EV. Nagsalita rin ng author at sponsor ng EVIDA na si Senator Win Gatchalian. Ayon sa kanya, wala sa probisyon ng batas ang pag-inspeksyon ng HPG sa mga green plate. Gaya ng sinabi ni Aguila, makadadagdag lamang daw yan sa red tape at pasakit sa mga motorista. Sa halip ay dapat daw silang makipag-ugnayan sa LTO at iba pang ahensya. Isa lang ang Vietnamese brand na VinFast sa madaming option ng electric vehicle brands sa Pilipinas. Kaya naman mas napapabilis ang adoption at mas maraming pagpipilian ang mga Pilipino. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel, Haiphong, Vietnam.